Bala ko lang po sanang ibahagi yung kwentong ito sa inyo. Hindi ko ito sariling karanasan. Pero naipagpaalam ko na ito kay Lolo na ibabahagi ko ito sa inyong channel. Isa rin po siya sa masugid ninyong tagapakinig, kaya tuwang-tuwa ito. Noong sabihin kong ipapasa ko nga ito sa inyo, siya nga pala ay tawagin niyo ako sa pangalang Rodel. At yung lolo ko naman ay itago na lang po natin sa pangalang Lito. Ito ay nangyari sa kanilang dating tinitirhan sa probinsya ng Cebu. Nangyari yung kwentong ito noong nasa medyo bata-bata pa nga si Lolo. Ayon sa kanya ay hindi pa siya nakakapangasawa noong panahong ito. Sa lahat daw sa kanilang magkakapatid ay siya nga yung pinakagala. Hindi raw siya pumipirmi sa kanilang bahay. Kaya't ganoon na lamang yung galit sa kanya ng kanyang ama. Isang araw, dahil galit na galit nga yung kanyang ama at nakainom ito, napagsalitaan niya ng hindi maganda itong si Lolo. Sinabihan pa niya itong lumayas na. At dahil sa kanyang labis na sama ng loob, agaran nga yung ginawa ni Lolo. Wala siyang ibang dalang gamit noon, maliban na lang sa kanyang patalim na kadalasang nakasukbit sa kanyang bewang. Nang makaalis na nga siya sa kanilang bahay, agaran niyang naisip na pumunta sa kanyang kaibigan. Nasa kabilang baryo lang daw yung bahay nito, kaya't naglakad na lamang siya. Pero dahil mag-alas 6 na nga yun ng gabi, halos hindi gaanong kita ni Lolo yung kanyang daraanan. Nainis pa nga raw siya noon sa kanyang sarili dahil hindi man lang siya nakapagdala ng ilaw. Nasa kalagitnaan na siya ng kanyang paglalakad nang may maulinigan siyang pagaspas ng pakpak na parang nasa ibabaw lamang nito. Sa kadahilanang yon, ilang pagkakataon pa siyang napatingala, pero dahil madilim nga yung paligid, wala siyang ibang nakita. Nakaramdam na rin siya ng kaba noon, kaya't binilisan na lang niya ang kanyang paglalakad. Makaraan yung ilang minutong paglalakad, ay nawala naman yung kanyang naririnig. At kahit papano ay nawala rin yung kanyang kaba, kaya't nakampante na nga raw siya noon. Pero, noong makarating na siya sa mapunong bahagi, muling tumindig yung kanyang mga balahibo sa kadahilanang parang kinutuban siya ng hindi maganda. Kaya't lalo niyang binilisan yung kanyang paglalakad. Pero kahit may kabilisan na nga yung kanyang paghakbang, ay napansin raw niyang hindi raw siya umaalis sa kanyang dinadaanan. At dahil doon, sinubukan niyang hubarin yung kanyang damit para baliktarin. Sakto namang pagkahubad ni Lolo ng kanyang damit, ay meron siyang narinig na paghuni ng tiktik sa paligid. Alam niyang aswang yung may gawa ng ingay na kanyang naririnig. Kaya't mabilis nga niyang isinuot yung kanyang damit na noon ay nakabaliktad na. Walang ano-ano, may mabilis daw na yabag na papalapit sa kanyang pwesto. At sa isang pagkisap ng mata, ay may nakitang dalawang nagbabagang mga mata si Lolo. Meron din siyang narinig na pag-angil, kaya't inisip niya na kung hindi mabangis na hayop yung nakaharang sa kanyang daraanan, ay malamang isa ng ang aswang. Sa kadahilanang ito, hinugot niya ang kanyang patalim na nakasukbit sa kanyang bewang. Nagwika na rin siya ng may kalakasan na nakahanda siyang lumaban sa nilalang, kung ano man yon. Naisip noon ni Lolo na kung mabangis na hayop lang yon, baka raw matakot dahil sa biglaang pagwika niya ng may kalakasan. Pero kahit nakailang ulit na nga siya sa kanyang pagsigaw, tila hindi natinag yung nilalang na nasa unahan. Nakatitig lang daw yon sa kanya, kaya't naisip ni Lolo na dumampot ng bato. Nang magawa nga niya yon, walang pagdadalawang isip niyang binato sa direksyon ng nilalang na yon yung bato. Pero kahit na ganoon ay hindi pa rin nawala yung naturang nilalang. Akmang lilihis na nga sana ng kanyang dadaanan si Lolo, nang sa hindi niya inaasahan ay napaangil yung nilalang na nakatayo sa kanyang unahan. Bago pa man may kung anong gawin si Lolo, ay naging mabilis yung paggalaw ng nilalang na yon at nilundagan nga siya nito.
Doon na nga siya naging sigurado. Naglaban silang dalawa. Nagpagulong-gulong raw sila. Habang nang bubuno at pilit namang hinahawakan ni Lolo ng mahigpit yung kanyang patalim. Naghintay raw siya ng tamang pagkakataon para masaksak yung naturang nilalang. Pero habang patagal ng patagal yung kanilang pagtatagisan ng lakas, ay tila lalong nakaramdam ng takot si Lolo. Hindi niya rin magawang hawakan yung alinmang parte ng katawan ng nilalang dahil napakadulas daw nun. Mura ng mura noon si Lolo habang pilit na nilalabanan yung nilalang. Nang mga sandaling yun daw kasi ay nasa ibabaw nga niya yung aswang. Hindi nga lang siya nito magawang sakalin dahil pinipigilan raw siya ni Lolo. Habang ganun nga yung sitwasyon, nag-isip si Lolo ng kung anumang paraan hanggang sa mapansin niyang buhagag nga yung lupa kung saan sila nagpagulong-gulong. Sa kadahilanang ito, sinubukan niyang dumakot ng alikabok tsaka walang agam-agam na isinabo yon sa mata ng nilalang na iyon. Natigilan naman daw yung aswang na yon sa pagsubok na sakalin siya. Napaangil daw ito na animoy galit na galit kay Lolo. Pero nung makatsyempo na nga si Lolo, ay nagawa raw niyang saksakin yung aswang sa kanyang leeg. Wala siyang naging pakialam kung ano man yung mangyari sa naturang nilalang. Pagkasaksak nga niya, nakarinig raw siya ng ungol ng aswang at yun na rin daw yung naging hudyat niya para itulak ito. Nang makaalis na nga siya sa ilalim ng nilalang na yon, ay sinubukan na raw niyang makatakbo. Pero ganoon na lang yung kanyang gulat nang sa hindi niya inaasahan ay hawakan siya ng aswang sa kanyang binti. Dahil dito, nilingon nga niya yung nilalang. Tsaka buong lakas daw niya itong tinadyakan. Agad-agad rin siyang nabitawan ito. Kaya't nagkaroon na nga ng pagkakataon si Lolo upang makatakbo. Kahit na medyo masakit daw yung kanyang katawan dahil sa pagbubuno nila ng nilalang na yon, minabuti pa rin niyang tumakbo. Hindi nga niya nagawa pang lumingon at pinagtuunan na yung kanyang pagtakas. Makaraan yung ilang sandali, ay nakalayo na nga siya sa bahagi kung saan nga sila naglaban ng nilalang. Inakala noon ni Lolo na ligtas na siya, kaya't minabuti niyang maglakad na lamang. Mga 20 metro na lamang din kasi at makakarating na nga siya sa kabilang baryo. Alam niyang may bahay na malapit doon, kaya't pwede siyang manghingi ng tulong, lalo at yun na nga yung kanilang baryo. Pero nung papadaan na raw siya sa may ilog na siyang naghahati sa baryo nila at sa kabilang nayon, ay muli nga siyang nakaramdam ng kakaibang alinsangan ng paligid. May naamoy rin daw siyang parang dumi ng manok, kaya agad niyang naisip na meron talagang aswang sa paligid. Sa kadahilanang ito, lalo pa niyang binilisan yung kanyang paglalakad hanggang sa makarating na nga siya sa kabilang pangpang. Ngunit saktong pagkaapak nga niya sa kabilang pangpang, may sumalubong daw sa kanyang isang nilalang na may nagbabagang mga mata. Mabilis raw siyang sinugod nito. At bago pa man makailag si Lolo, ay nabuwal na nga siya sa lupa. At nabitawan pa niya yung kanyang patalim. Noon nga lang niya nalaman na ang nilalang palang sumugod sa kanya ay may buhagag na buhok. Kaya't napagtanto niyang baka babae yung aswang na yon. Pilit namang lumaban si Lolo. At dahil mas malakas nga sa kanya yung nilalang na yon, nagawa raw siyang kalmutin sa mukha at dibdib ng walang kahirap-hirap. Maging sa braso ni Lolo ay may mga galos din dahil sa ginawa ng aswang na yon. Dahil mabato nga yung bahagi kung saan siya nakahandusay at inibabawan ng babaeng aswang, ay lalo pang dumoble yung sakit na kanyang naramdaman. Alam din niya sa kanyang sarili na hindi niya magagawa ang kung anumang ginawa niya sa naunang nakalaban nito. Kaya't nahirapan daw siya ng husto. Sinubukan niyang itulak yung babaeng aswang na yon, pero hindi nga niya nagawa dahil sa lakas nito. Sa kadahilanan po nun, sinubukan na lamang ni Lolo na sumigaw upang makahingi ng tulong.
Kahit pa na hindi nga siya sigurado kung may dadaan pa ba ron. Ngunit nagbakasakali na lang daw siya. Nang mga sandaling yon, halos puno na raw ng kalmot yung kanyang dibdib. Mabuti na nga lang daw at tinatakpan niya ng kanyang braso yung kanyang mga mata, kaya't nagawa pa rin daw niyang protektahan yon. Habang kinakalmot nga siya ng nilalang ay umaangil daw ito at saka naglalaway. Kaya't naisip ni Lolo na kapag hindi nga siya makaligtas sa aswang na yon, ay paniguradong magiging pagkain siya nito. At dahil doon, ay muli siyang sumigaw para makahingi ng tulong. Humugot siya ng kanyang lakas at sinubukan niyang itulak yung katawan ng aswang. Pero dahil sa kanyang ginawa, ay nawalan daw ng proteksyon yung kanyang mga mata. Huli na nga nang maisip niya yon at nakaramdam siya ng sobrang kirot sa kanyang kaliwang mata. Napagtanto na lang niyang nagawa na siyang kalmutin ng nilalang. Napahiyaw siya ng malakas at doon nga ay napamura. Kasabay nun ay muli niyang sinubukang itulak yung nilalang. Dahil nga sa kanyang ginawa ay napaangat yung katawan ng nilalang na yon, kaya't nagkaroon siya ng pagkakataon na makaalis sa kanyang pwesto. Mabilis siyang gumapang at nang makaalis na nga siya sa ilalim ng aswang ay nagmadali raw siyang bumangon. Hindi na nga nagawang hanapin pa ni Lolo yung kanyang patalim noon. Akmang tatakbo na nga sana siya nang makarinig raw siya ng boses naman ng lalaki. Tila galit na galit daw yon, at nang makalingon si Lolo ay may nakita siyang isang lalaking may hawak na gasera. Tinututok rin daw nito yung kanyang hawak na itak sa aswang na parang nagulat din dahil sa presensya nito. Nang makita yun ni Lolo, agad siyang lumapit sa lalaki at sinabi rito ang kung anumang ginawa ng aswang na yon. Hindi naman gumawa ng kung anong ingay yung babaeng aswang na ng mga panahong yon ay nanginginig daw at parang natakot. Nang makita ng lalaking yon yung mga sugat ni Lolo, sinabihan daw siya nitong isama muna sa kanyang bahay para magamot yung kanyang mga sugat. Napatango naman si Lolo at nagpasalamat sa pagdating ng lalaking yon. At sa harapan mismo ni Lolo ay sinubukan daw na tagain ng lalaking yon yung leg ng aswang na noon ay parang nanghihina na rin daw. At nagawa nga raw niya itong mataga. Ayon pa kay Lolo, parang may kakaiba daw sa lalaking yon na parang takot daw talaga sa kanya yung aswang. At hindi man lang yun nakagalaw, kaya't nagawa niya yung tagain ng makailang ulit sa iba't ibang bahagi ng katawan nito. Pagkatapos raw yung gawin ng lalaki, ay sinabi raw nito na umalis na sila. Pinasama raw niya si Lolo sa kanya. Nagalangan daw si Lolo dahil natatakot din siya sa lalaking yon. Lalo at walang pagdadalawang isip raw nitong nagawang tagain yung aswang. Pero dahil wala rin siyang ibang mahihinga ng tulong, at talagang marami na rin siyang sugat ng mga kalmot, ay sumama na lang daw siya sa naturang lalaki. Dinala nga siya ng lalaking yon sa kanyang bahay. At nalaman ni Lolo na maswerte lang daw at narinig nga ng taong yun yung kanyang mga pagsigaw. Hindi raw pala siya tinatablan ng kung anumang pangbulag na ginagawa ng aswang, kaya't narinig pa rin daw niya yung mga pagsigaw ni Lolo. Dahil isa raw palang albularyo yung lalaking yon. Kaya pala parang gano'n na lang yung takot ng babaeng aswang dito. Ginamot nga raw ng lalaking yon yung mga sugat ni Lolo. At nung matapos ng araw yon, ay nagtanong raw yon kung bakit nasa labas pa si Lolo ng mga ganong oras. Ipinaliwanag naman ni Lolo kung ano nga bang nangyari at kung saan nga siya pupunta. Nalaman din ni Lolo na pamangkin pala ng lalaking yon yung kanyang kaibigan. At ito na rin mismo yung nagbolontaryo na maghatid sa kanya kinabukasan. Sinabi pa nga ng lalaki na doon na muna ito magpalipas ng gabi. At walang kahit sinong aswang na maglalakas ng loob na puntahan siya doon. Nagpasalamat nga si Lolo ron dahil nang hihina na siya, ay agaran daw siyang nakatulog noon. Maswerte lang siya at isang albularyo pa at tiyuhin pa mismo ng kanyang kaibigan yung tumulong sa kanya. Kinabukasan ay hinatid nga raw siya ng lalaking yon sa kanyang pamangkin na kaibigan nga ni Lolo.
At dahil maraming nakakita sa sitwasyon ni Lolo, laging maugong daw yung mga nangyari noon sa baryong yon. Kumalat daw yon na inatake nga si Lolo ng isang aswang at nagawa siyang iligtas ng isang albularyo. Ilang araw din daw siyang nanatili noon sa kanyang kaibigan. Pero nabalitaan daw ng kanyang mga magulang yung mga nangyari at pinuntahan daw siya nito. Humingi rin daw ng tawad sa kanya yung mga magulang at nagkaayos naman daw sila. At hindi na nga rin nagmatigas pa ng ulo si Lolo at sumama nga siya sa mga magulang niya nung niyaya na nga siya ng mga ito na umuwi na sa kanilang bahay. Pero kahit kailanman ay hindi raw niya malilimutan yung naranasan niya ngayon. Dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat. Itago niyo ako sa pangalang Chena. At magbabahagi rin ako ng kwento sa inyong channel. Karanasan ko po ito noong nasa high school pa lamang ako at kasama pa namin yung aking lola istansya. Nakatira kami sa isang liblib na baryo sa Bicol at mga bandang 2000 lang nang mangyari ito. Buhay pa yung lola ko noon, ngunit nagdaramdam na nga ng malubang sakit sa kanyang baga. Mahilig po kasi itong manigarilyo noon at umiinom rin ng alak. Kaya siguro malaki yung naging epekto noon sa kanyang katawan. Sa kadahilan ng meron na ngang sakit si Lola, todo bantay kami ng aking mga magulang sa kanya. Lalo na't hindi nga siya nakatira sa bahay namin, kundi sa kanyang kubo ng yumao kong lolo. Ayaw kasi niyang iwan yon upang lumipat sa bahay namin na katabi lang din ng kanyang kubo. Gayong araw-araw daw niyang maiisip si Lolo. At naroon pa raw yung kanilang mga alaala. Ilang ulit na rin naming ipinaliwanag kay Lola na hindi naman mawawala yon kahit lumipat siya ng bahay namin. Wala na rin kaming nagawa pa noon kung hindi yung bantayan na lang ito, lalo na tuwing gabi at kapag inaatake siya ng kanyang hika. Nakakalakad pa ng mga panahong yon si Lola kahit na mabilis siyang hingalin dahil nga sa kanyang sakit. Malimit siyang nakatambay sa may tapat ng kanyang bahay habang hinihintay yung itim na aso ng aming kapitbahay na tawagin naman po nating Aling Nora. Kapag umaga kasi, hinahayaan lang nila ito at kapag gabi ay pinapabalik sa sarili nitong kulungan. Talagang mahilig lang sa aso itong si Lola. At tawagin po nating Blackie yung aso na nagpapasaya nga sa kanya noon dahil madalas nga itong mapunta sa kanyang kubo. May kalakihan po itong si Blackie dahil siguro sa lahi nito. Ngunit malambing po ito at mabait. Malimit itong nakikipaglaro kay Lola habang kinakausap niya ito. Kaya kahit papano, laking pasalamat namin dito gayong pinapasaya nga nito si Lola. Pero lumipas po yung mga araw at linggo noon at napansin namin na nanghihina na nga yung katawan ni Lola. Madalas na rin itong atakihin ng kanyang hika, kaya nagpabalik-balik na rin po kami sa ospital. Dahil nga doon, napansin ko rin na tila nalulungkot itong si Blackie, lalo na kapag hindi nga niya nakikita yung lola ko. Maging si Aling Nora ay napansin din yung bagay na iyon sa kanyang alaga. Kaya labis siyang nag-aalala para sa kanyang alaga at pati na rin kay Lola. Nang makauwi na nga si Lola sa kanyang kubo galing sa ospital, hindi na nga nakakaya ng kanyang katawan yung bumangon. Kaya't hindi na rin po ito nakakatambay sa labas ng kanyang kubo. Sa kadahilan ng yun din, natuto naman si Blackie na pumasok sa kubo upang dalawin yung matanda. Sa tuwing hindi nga niya nakikita si Lola sa labas ng bahay nito, pumapasok na lamang siya sa kubo na hinahayaan din naming nakabukas yung pinto para makapasok rin ito. Paminsan-minsan nga ay pinupuntahan ni nanay upang tignan si Lola at maging yung aso kung ano nga bang ginagawa nito roon. Kwento pa nga ni nanay nang minsan daw niyang silipin si Lola at si Blackie doon sa loob ng kubo. Naabutan nga niya yung asong yon na nakahiga lang sa may tabi ni Lola. Mahimbing daw yung tulog nito na animoy komportable nga ito sa kanyang hinihigaan.
Hinayaan na lang daw ng aking ina dahil kinahapunan ay umuwi din naman ito sa bahay ni Aling Nora. Mula nga noon, tuwing nakikita naming pumapasok ng kubo ni Lola itong si Blackie, ay hinahayaan lang po namin yon. Maging si Aling Nora ay hinahayaan na lang din yung kanyang alaga at hindi na nga niya hinahanap kung sakaling hindi niya ito makita. Lalo na't umuuwi rin naman ito bago dumilim. Nagdaan pa nga yung ilang mga linggo at ganoon pa rin yung sitwasyon ni Lola. Inaalagaan na lamang namin ito. Dahil hindi na nga siya nakakabangon. Payat na rin po ito noon at medyo nahihirapan na siyang huminga. Ngunit nakikita pa rin namin sa kanya na lumalaban ito. Nakikita pa naming napapangiti si Lola, lalo na kapag dinadalaw siya ni Blackie, na siguro ay tinuturing din niyang kaibigan. Hanggang sa isang gabi noon, habang gumagawa ko ng aking takdang aralin sa may sala, napansin kong tila may gumagalaw sa pinto ng kubo ni Lola. Maliwanag po kasi noon yung bilog na buwan, kaya kahit papano ay natatanaw ko kung sino o ano ang nasa tapat ng pinto ni Lola. Nakita kong tila isang aso yung naroroon. Kaya't naalala ko agad si Blackie, gayong kulay itim rin po yung aking natatanaw. Nangunot pa nga yung aking noo dahil napapaisip ako kung ano nga bang ginagawa ni Blackie ng ganoong oras sa pinto ng kubo ni Lola. Saktong ako lang nga yung mag-isa ng mga oras na iyon. Dahil si nanay naroon din sa kubo ni Lola na malamang ay nakatulog na rin. Narinig kong tila kinakaluskos ng aso yung pinto ng kubo. Naanimoy nais nga nitong pumasok. Kaya't naging kumbinsido na rin akong si Blackie nga yung asong yon. Ang ipinagtataka ko lamang din po noon, kung si Blackie nga ito, bakit parang lalo po yung lumaki. Nagpatuloy yung pagkaluskos ng nasabing aso sa may pinto ng kubo. Hanggang sa narinig ko na umuubo na nga si Lola. Sa pagkakataong yon, tila lalong nadagdagan yung pagnanais ng aso na makapasok sa kubo. Kaya't hindi na nga ako nagdalawang isip ang lumabas ng bahay namin noon upang puntahan na nga sana ito. Nang makalabas ako ng bahay, hindi ko alam pero ramdam kong may kakaiba sa paligid. Bigla ring bumilis yung tibok ng puso ko noon sa hindi ko malamang dahilan. Pero kahit na ganoon, ay hindi ko na lamang pinansin yon at nagpatuloy ako sa paglalakad papalapit sa kubo ni Lola. Nang medyo malapit na nga ako doon, tinawag ko yung pangalan ni Blackie na para bang pinapalapit ko nga ito sa akin. Napahinto pa nga ako sa paglalakad dahil natigil sa pagkaluskos yung asong yon. Pero hindi po ito lumingon. Bagkus, napatigil lang siya sa kanyang ginagawa at nanatiling nakatayo roon. Hindi man lang gumagalaw yung buntot nito na para bang wala sa kanya na tinatawag ko na nga siya. Dahil doon, nagtaka ko gayong kapag tinatawag ko si Blackie ay mabilis po itong lumalapit habang kumakaway-kaway pa yung kanyang buntot. Muli kong tinawag yung pangalan ni Blackie. At sa pagkakataong yon, nagulat nga ako sa sumunod na mga nangyari. Narinig ko kasing napapaangil yung asong yon, kaya't natakot ako habang bahagyang napaatras. Hindi pa rin ito tumitingin sa akin kaya't kinabahan na nga rin ako. Walang ano-ano, bigla itong tumakbo papalayo, kaya't sinundan ko na lamang siya ng tingin. Napansin ko nang mas malaki pala ito kay Blackie. Kaya't napaisip na nga po ako noon. Noong mawala na nga ito ay napakibit balikat na lang ako at hindi na rin yon pinagtuunan pa ng pansin. Binuksan ko na lamang yung pinto ng kubo at pumasok. Naabutan kong mahimbing na ngang natutulog yung nanay ko at pati na rin si Lola. Hindi na rin po ito umuubo, kaya't nagpasya na lang din akong bumalik sa bahay upang ipagpatuloy yung aking ginagawa. Hanggang sa matapos ko nga noon yung aking takdang aralin, ay hindi ko pa rin nakita ang bumalik yung asong yon. Hindi ko na lang sinabi kay nanay ang nakita ko ng gabing yon. Nang mga sumunod na araw, tuwing nakikita ko nga si Blackie ay tinatawag ko ito. At mabilis po itong lumalapit sa akin habang kinakaway pa yung kanyang buntot. Sa kadahilanan ng yon,
Naalala ko nga yung asong nakita ko ng gabing yon. At maging yung naging reaksyon nito nang tawagin ko ito. Napatanong pa ako sa aking sarili. Kung si Blackie ba talaga yung aso noong nakaraang gabi? Nakumpirma ko na lamang noon na hindi nga si Blackie yung asong yon. Nang isang gabi ay muli ko nga itong nakita. Nang gabing yun din, hindi ko inaasahan na magkakaroon ako ng kakatwang karanasan. Mga bandang 10:00 po yun ng gabi at patapos na ako sa aking ginagawa. Habang inaayos ko nga po noon yung aking mga gamit sa aking bag, nakarinig ako ng pagkaluskos sa labas ng bahay, kaya't napadungaw kaagad ako sa bintana. Nang makadungaw na nga ako, napagtanto kong nagmula yun sa kubo. Nang maisip ko nga yung asong nakita ko noon, dali-dali akong lumabas ng bahay namin upang puntahan yung kubo ni Lola. Nung nasa labas na nga ako, nakita ko nga yung aso na inakala kong si Blackie. Nagdahan-dahan ako sa aking paglalakad, lalo pa at natatanaw kong tila pinipilit na buksan ng asong yon yung pinto ng kubo ni Lola. Nang bahagya itong bumukas ay napatingin nga ito sa kanyang paligid. Kaya't mabilis nga akong nagtago. Hindi ako nakita nito. Binalot ako noon ng takot nang makita ko rin na hindi normal yung mga mata nito. Dahil pulang-pula yon na nagliliwanag sa dilim. Noong mga oras na yon, batid kong hindi si Blackie yung naturang aso. Kaya't nabahala ako. Lalo na nga nang buksan na nga nito yung pinto ng kubo ni Lola. Hindi ko alam yung gagawin ko noon dahil nanginginig yung aking tuhod dahil sa matinding takot na nararamdaman ko. Sinikap kong umalis sa pinagtataguan ko at saka patakbong bumalik sa bahay. Sinubukan kong gisingin si tatay noon at saktong pagkamulat nga niya ng kanyang mga mata ay narinig naming sumigaw si nanay doon sa kubo ni Lola. Dali-daling kumuha ng itak yung tatay ko noon at patakbo kaming tumungo ng kubo. Malapit na kami noon sa kubo nang makarinig kami ng pag-angil mula sa loob. Muling sumigaw noon si nanay. Kaya't nagpatuloy na kami ni tatay sa aming pagtakbo papasok doon sa kubo. Pero bago pa man kami tuluyang makapasok, nagulat kami dahil tila nagmamadaling lumabas ang malaki at itim na asong nakita kong pumasok doon. Napatingin pa nga po ito sa amin, kaya't napatigil yung tatay ko sa kanyang pagtakbo. Narinig ko pang tinawag niya yung pangalan ni Blackie. Napailing ako noon at sinabihan yung tatay ko na hindi nga si Blackie yung malaking asong yon na nasa aming harapan. Dahil unang-una ay hindi mapupula yung mga mata ni Blackie. Sumangayon naman yung tatay ko noon sa akin at tinakma sana niyang lapitan yung asong yon. Ngunit umangil po ito ng malakas. Sa pagkakataong yon, handa na sana yung tatay ko na atakihin ito. Ngunit bigla po yung tumakbo, papalayo. Pinapasok ako ni tatay sa kubo. Dahil may narinig kaming umiiyak. Wala na akong nagawa noon kung hindi sundin yung aking ama dahil habulin daw niya yung asong yon. Tumakbo nga yung tatay ko upang sundan yung naturang aso. Ako naman ay pumasok sa kubo at naabutan ko nga yung nanay ko na umiiyak habang niyayakap si Lola. Nang mga sandaling yon, para akong binuhusan ng malamig na tubig. At parang hindi ako makagalaw sa aking kinatatayuan. Dugaan po kasi yung bandang tiyan ni Lola. Hindi ko alam kung anong gagawin ko noon. Lalo na nga nang sabihin ni nanay yung mga nangyari. Naalimpungatan daw kasi siya nang marinig na umuungol si Lola. Kaya't napabangon nga ito. At ganoon na lamang din yung takot niya nang maabutan nga niya na may malaki at itim na aso na tila may ginagawa sa may bandang tiyan ng aking lola. Sakto ring hindi gaanong maliwanag sa kubo ng gabing yon dahil pinapatay ni Lola yung ilaw. Kaya't inakala niyang si Blackie lang daw yon. Ngunit natakot siya nang makitang may kakaiba sa asong yon at maging sa may bandang tiyan ni Lola. Nang mapagtanto nga niya kung ano nga bang nangyayari, ay doon lamang daw siya napasigaw. Nang makabalik naman yung tatay ko noon,
ay binalita niya sa amin na hindi nga niya nakita pa kung saan nga ba nagtungo yung malaking hayop na kanyang hinabol. Sinabi na lang din ni nanay sa kanya kung ano nga bang nangyari kay Lola. Wala na rin po kaming nagawa noon, kung hindi yung tanggapin lang kung ano yung sinapit ni Lola. Wala na po itong buhay at meron po itong sugat sa kanyang tiyan. Hindi naman kalakihan, pero talagang nakakapangilabot. Natakot nga ako ng husto ng malamang aswang daw yon, yung umatake kay Lola. Hindi naman ako makapaniwala noon na yun pa yung magiging dahilan ng pagpanaw ni Lola. Kahit sabihin pa nating mahina na rin po yung katawan nito at parang naghihingalo na. Ikinalungkot po namin ng husto yung mga nangyari. Medyo kumalat po sa baryo namin yung tungkol doon. Kaya't kinausap kami ni Aling Nora ng gabing nangyari raw yun kay Lola. Hindi raw sila nakatulog dahil sa walang tigil na pag-alulong ni Blackie. Yun din siguro yung naririnig ko mula sa kanilang bahay ng gabing yon. Kahit na ano raw yung kanilang gawin ay hindi ito matahimik. Pero yung nakapagtataka, kahit nagsigawan na rin po kami noon ay wala raw silang narinig. Nagtaka po kami noon. Nung binuburol po si Lola, ganon din po yung pagtangis ng asong kanyang paborito. Nahalatang nakaramdam din po ito ng lungkot sa mga nangyari. Wala na rin po kaming nagawa noon pero hindi na rin bumalik yung asong yon. Nag-iyakan na lang po kami noon nung ibinurol si Lola. Pero alam po naming aswang talaga yung may gawa nun sa kanya. Gayun pa man ay hindi na po namin ito nakita pang muli. At dito ko na rin tatapusin yung kwentong ito at maraming salamat sa lahat ng mga matyagang nakinig. Tawagin niyo ako sa pangalang Mulong. Bala ko lang sanang ibahagi itong kwentong ito na naging karanasan ko noong nakatira pa kami sa Albay. Nang mga panahong ito, hindi pa gaanong progresibo yung aming lugar. Ang mga tao ay simpleng namumuhay at kadalasan ay magkakalayo pa ang mga kabahayan. Noong kabataan ko, hindi ako naniniwala sa mga aswang. Palibhasa, mas naniniwala pa ako noon sa hagupit ng sinturon ng aking mga magulang. Yun talaga yung mas katatakutan mo eh. Kada maling galaw ko noon sa loob ng bahay, ay paniguradong sinturon yung aking makakasagupa. Marahil ayun din yung rason kung bakit hindi ako pumipirme sa aming bahay. At minamabuti ko pang gumala at makipagbarkada. Ang aking ikukwento ay nangyari noong mga nasa edad na 15 anyos pa lamang ako. Nang mga panahong yon, kadalasan ay gumagala ko sa ibang baryo, kung saan naroroon yung aking mga kabarkada. Wala namang magawa yung aking mga magulang noon dahil kagustuhan ko yon at pera ko naman yung ginagamit sa mga gala ko. Isang pagkakataon po noon, niyaya ko ng isa kong kaibigang tawagin nating Rene na pumunta sa kanilang baryo. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at sumama nga ako dito. Pero habang naglalakad kami noon, mahigpit yung kanyang bilin sa akin na wag daw akong makikipag-usap sa mga taong nakakasalubong namin sa aming daan. Lalo na kapag hindi ko naman kakilala. Dahil mabati nga ako nito at kung hindi man ay baka mahawaan. Lihim na lamang akong napapatawa dahil sa kanyang sinabi. Pero nang tanungin ko nga siya patungkol sa sinabi niyang aswang, ay medyo nakaramdam ako ng pangingilabot. Dahil ayon sa kanya, may mga kilalang pamilya ng aswang sa kanilang baryo. At ito nga yung dahilan kung bakit tinuturing silang mga makapangyarihan. Kung ano raw yung kanilang gustuhin na makuha ay binibigay sa kanila. At maging yung kapitan del baryo ay walang magagawa roon. Maging yung mga kapitan daw kasi ay takot na baka kung ano nga yung gawin sa kanya at sa kanyang mga pamilya. Makalipas nga yung mahigit 1 oras na paglalakad, ay nakarating kami sa kanilang baryo.
Napapailing pa ako noon dahil kung gaano kaliblib yung aming nayon, ay mas malala pa pala o halos doble pa yung kanila. Halos lahat ng natatanaw ko ay kung hindi mga puno, mga talahib na tila sinasadyang wag nang gapasin. Tinanong ko nga siya kung saan banda yung kanilang bahay at ang sabi niya ay nasa bandang dulo pa raw ng baryo. Ipagpatuloy na lang daw namin yung aming paglalakad at wag nang dadaan pa sa kung saan-saan dahil baka may makatagpo kaming aswang. Kahit na may araw noon ay kinalabutan pa rin ako sa kanyang mga sinabi at medyo naniniwala na nga ako sa mga ganoong nilalang. Inisip ko na lamang noon na sana'y walang gagambala sa amin doon. Lalo nga akong natakot para sa aking sarili dahil batid kong dayo lamang ako sa kanilang baryo at baka kung hindi na nga ako makauwi pa. Nasa kalagitnaan kami ng aming paglalakad nang matanaw namin yung isang matandang lalaki na nagpapastol ng kanyang alagang baka. Mabalasik yung pagtitig nito sa amin, kaya't sinabi ko ngayon sa kaibigan ko. Sinabi ko rin na parang may kung anong binabalak yung matanda dahil matalim nga yung pagkatitig nito. Ngunit ayon sa kaibigan ko, hayaan ko na lamang daw yon at wag nang titigan pa. Dahil baka mabati daw ako nito at mahirapan pa kaming maghanap ng albularyo sa kanilang baryo. Dagdag pa nga ni Rene, natatakot daw yung albularyo na tumungo sa kanilang baryo dahil alam daw nila kung ano ang lihim ng ibang nakatira roon. Hindi na lamang ako tumugon pa noon at ipinagpatuloy na rin yung aking paglalakad. Dumaan kami sa 2 burol at pagkatapos nun, may natanaw kaming isang bahay na gawa sa kawayan at nipa. Agad namang tinuro yun ni Rene at ayon sa kanya, yun daw yung kanilang bahay. Nagtanong naman ako kung sino yung kanyang kasama roon. At ang sabi nito ay tanging yung kanyang lolo lamang daw yung kasama nitong naninirahan doon. Napatango na lamang ako noon at agad na nagtanong ulit kung hindi ba sila natatakot doon. Saglit na natahimik yung kaibigan ko at pagkatapos ay muling nagwika. Ayon pa sa kanya, natatakot rin naman sila roon pero wala silang mapagpipilian dahil wala silang may habilinan ng kanilang lupain. Ang tanging magagawa lamang nila ay yung maglagay ng mga pangontra sa paligid ng kanilang bakuran para masiguro nilang hindi papasukin ng aswang yung kanilang bahay. Dagdag pa nga nito, hindi raw umaatake yung aswang sa mga kababaryo nila at pinipili daw nila sa mga karatig pook na mga biktima. Pagdating namin sa kanilang bahay, kaagad akong ipinakilala ng kaibigan ko sa kanyang lolo. Mabait naman po noon yung matanda. At inalok pa nga ako na maglalaga daw siya ng saging para pang merienda namin. Napatango na lamang ako noon sa kanya at nagpasalamat. Tsaka tinanaw siyang papunta sa kanilang kusina. Noong kami na lamang ng kaibigan ko yung natitira sa kanilang sala, ay naging panay po yung pagdungaw ko sa bintana. Nagulat pa nga ako nang may makita akong 2 matanda na nakamasid sa bahay kung saan nga kami naroroon. Nang makaraan pa yung 2 minuto na hindi pa rin sila umaalis, sinabi ko na nga po yun kay Rene. Napadungaw rin ito at walang pasabing tinakpan ng kurtina yung bintana. Sinabihan din niya ako na umalis sa may tapat ng bintana dahil baka matandaan daw nila yung aking likas na samyo. Kinalabutan po ako roon, kaya't sinunod ko nga yung kanyang sinabi. Saktong pagkaalis ko sa may tapat ng bintana, ay nakarinig ako ng malakas na sigaw ng isang matandang lalaki. Napasilip doon yung kaibigan ko at kita kong napapailing po ito. Dahil dito, tinanong ko nga siya kung ano nga bang nangyari at kung bakit sumisigaw yung matandang lalaki sa may labas ng bahay. Napangiti na lamang siya at matipid na nagwika. Ayon kay Rene, nainis daw yung 2 dahil kaagad niyang hinarang ng kurtina yung bintana. Malamang daw ay tatandaan sana ng mga ito yung aking amoy upang masundan nila kahit pa sa aking pag-uwi. Sinabi sa akin ng kaibigan ko na kung maaari
ay wag na muna akong magpaabot ng gabi sa kanilang baryo. Nang maluto na nga yung nilagang saging noon, ay kumain na rin kami. At pagkatapos po nun, napagpasya naming gumala sa kanilang baryo. Kahit na maraming mga taong nakamasid sa amin, ay hindi namin yon inintindi. Iniiwas ko na rin yung aking mga mata sa kanila dahil baka kung mausog pa nga ako ng mga yon. Pagpatak ng mga 3:00, umuwi na rin kami sa kanila para makapagpaalam na rin ako sa kanyang lolo. Nasa kalagitnaan na nga kami ng aming paglalakad nang matanaw ko yung dalawang matanda na nakatanaw sa amin mula sa malayo. Ayon sa kaibigan ko ay wag ko na lamang pansinin pa yon dahil baka kung ano pa raw yung mangyari. Ginawa ko naman yung kanyang sinabi at sinantabi ko yung patungkol sa dalawa hanggang sa makarating na nga ako sa aming baryo. Agad ring nagpaalam sa akin yung kaibigan ko na uuwi na rin daw siya at hinatid na lamang niya ako para makasigurong hindi ako masundan ng mga aswang sa kanilang baryo. Noong nagsimula na nga akong maglakad pa uwi sa aming bahay, sa hindi ko inaasahan ay nakaramdam ako ng matinding pananakit ng tiyan. Parang pinipilipit yung sikmura ko at tila pinipiga yung aking atay. Dahil dito ay nagmadali akong maglakad hanggang sa makauwi na nga ako sa aming tirahan. Pagdating ko naman doon ay saktong nandilim nga yung aking paningin. At doon na nga po ako bumagsak sa sahig. Narinig ko pang nagtanong yung nanay ko noon kung ano nga bang nangyari sa akin. Pero hindi ko na po nagawang sagutin yon sa kadahilan ng tuluyan na nga akong nawala ng malay. Nagising na lamang ako noon na madilim na yung paligid. At nasa tabi ko na nga yung nanay ko, pati na rin yung tatay ko. Nagtanong sila kung saan nga ba ako nanggaling. At sinabi ko namang pumunta nga ako sa baryo ng aking kaibigan. Sinabi ko rin yung pangalan ng baryo. At narinig kong pabulong na napamura yung aking ama. Ang sabi nito, hindi sana ako pumunta doon dahil baka mahawaan pa raw ako ng pagkaaswang ng mga naroroon. Sinabi kong sumama ako sa aking kaibigan na taga doon. At huli na rin ang malaman ko yung patungkol sa baryo. Sinabi ko sa kanila na hindi naman ako pumunta sa ibang bahay. Kaya't nakasiguro naman akong hindi ako nahawaan. Kahit papano ay naging mabuti naman yung aking pakiramdam noon. At napagpasyahan kong maghapunan na lamang at pagkatapos ay muli na ring magpahinga. Nang mga panahong yon, pumasok na rin yung mga magulang ko sa kanilang kwarto. Kaya't pagkatapos kong kumain ay dumiretso na rin po ako sa kwarto para mahiga. Nang akmang ipipikit ko na rin sana yung aking mga mata, ganoon na lang yung pagkagulat ko nang makarinig ako ng mahinang paghuni ng tiktik na tila umaaligid sa aming bahay. Napasapu pa nga ako sa aking tiyan dahil nakaramdam ako ng matinding kirot. Dahil dito, napamura ako ng pabulong habang nagmamatsyag sa paligid. Ilang sandali pa ay may napansin akong lumapag sa bubungan na katapat ng aking kwarto. Napatingala ako roon at napansin ko ngang may kung anong gumagalaw doon. Palibhasa kasi ay gawa lamang sa nipa yung aming bubong, kaya't mahalata kahit kaunting galaw lamang. Ganon nga yung nangyayari nang makarinig ako ng kaluskos sa ilalim ng aming bahay. Kinilabutan ako dahil agad kong naalala yung dalawang matanda na matalim yung pagtitig sa akin. Bahagya kong pinihit yung aking katawan para magawa ko yung makasilip sa siwang ng sahig. At nang makasilip na nga ako doon, nagulat ako nang makakita ako ng maitim na nilalang na nakaupo roon at nakatingala. Sa aking pagkagulat, napasigaw ako sa aking ama at sinabi na may dalawang aswang sa may labas ng bahay. Mabuti na nga lang at hindi pa malalim yung pagtulog ng aking ama. Kaya't napabangon siya at pagkatapos ay napamura ng malakas. Tinawag ako ng aking ama, kaya agad akong lumabas sa kwarto at pagkatapos ay pumunta sa kabilang kwarto. Sinabihan niya ako na kumuha ng asin at abo.
At pagkatapos ay isaboy daw yon sa may siwang ng saig ng aking kwarto. Ginawa ko naman po yon. At nagdali-dali nga ako sa aking kwarto. Hindi ko nagawang silipin ulit kung ano nga bang naroroon o kung naroon pa rin ba yung aswang. Dahil agaran ko nang binuhos yung nakuha kong abo at asin doon sa mga siwang ng kwarto. Nang mga panahong yon, nanatili pa rin yung isa pang aswang sa bubungan. Narinig ko ring lumangit-ngit yung pinto ng sala. Kaya't naisip kong lumabas nga yung tatay ko. Dahil doon ay napadungaw ako sa bintana at nalaman na tama nga yung aking hinala. Kaagad niyang kinuha yung hagdan at pagkatapos ay ipinwesto sa may dulong bahagi ng bubong, tsaka nagmadaling umakyat. Nang pakyat na nga yung aking ama, ay panay yung kanyang pagmumura noon. At nang matanaw nga niya yung bubong, nakita niya yung aswang na may kung anong ginagawa at nananatili sa kanyang pwesto. Napalingon yun sa aking ama, kaya't hinugot nga ni tata yung kanyang itak at naghanda na sa kung anumang gagawin ng nilalang. Pero saktong pagkaakyat ng aking ama sa ibabaw ng bubungan, ay lumundag naman yung nilalang paalis. Muli siyang napasigaw at sinabing duwag nga yung nilalang. Nang masiguro niyang hindi na babalik yon, ay bumaba na rin siya at pagkatapos ay pumasok na rin sa bahay. Sinabihan niya akong maghanda. Dahil dadalhin daw niya ako sa isang albularyo na medyo malapit lang din. Kahit na alanganing oras na rin po yon ay wala kaming naging pakialam. Basta't makapunta kami ron at masigurong gagaling ako sa kung anumang karamdaman ko ng mga sandaling yon. Pagdating namin doon ay nataon na matutulog na sana yung albularyo. Dahil dito ay nakiusap pa kami na kung maaari ay patignan na muna ako. Hindi naman tumanggi sa amin yung albularyo at pagkatapos ay kinuha nga yung kanyang kagamitan. Tinawas po niya ako doon at napag-alaman namin na natipuhan umano ako ng mga aswang na taga-kabilang baryo. Agad na pumasok sa aking isipan noon yung dalawang matanda, kaya't sinabi ko nga yun sa manggagamot. Napailing na lamang siya at nagwika na ako na raw yung ikatlong tao na tumungo sa kanya para magpagamot dahil sinundan umano ng dalawang yon. Hindi nga lang magawang sakta ng mga tao yung mga aswang dahil napakaraming pamilya nito at posibleng gumanti pa sa kung sino mang nananakit sa kanila. May kung ano siyang ipinahid sa aking tiyan noon at pagkatapos ay binigyan nga nito ako ng proteksyon na ayon pa sa kanya ay hindi makakalapit sa akin yung masasamang elemento, kabilang na yung aswang. Kung pipilitin daw kasi ng mga yon, ay talagang manghihina raw yung kanilang mga katawan. Nagpasalamat kami sa albularyo noon at pagkatapos ay nagpasya na nga rin kaming umuwi. Humingi pa kami ng pasensya sa kanya dahil sa pagdistorbo rito. Pagka-uwi naman namin sa aming bahay, kahit na ganoon ay naging mabuti nga yung aking pakiramdam. Nawala yung kirot na aking nararamdaman. At talagang hindi ko na maramdaman yung sakit. Binalaan na lamang ako noon ng tatay ko na wag akong basta-bastang sasama sa aking mga kaibigan kung saan-saan. Mabuti na nga lang at yun lang yung ginawa ng dalawang aswang sa akin. At malamang daw kung wala akong kasamang taga roon, baka hindi nga ako nakauwi ng buhay sa aming bahay. Dito ko na rin po marahil tatapusin ito. Medyo mahaba na rin at maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig. Tawagin na lang ninyo ako sa pangalang June, taga Mindanao. At ibabahagi ko lang sa inyo itong kwentong nangyari noon sa aming baryo. Hindi may pagkakailang nabalot ng takot yung mga tao noon sa aming baryo ng mga panahong yon. Nasa edad pa lang ako ng mga 26 na taong gulang. May asawa at may anak na mag-iisang taong gulang na rin noon. Magkalapit yung bahay ng mga magulang ko at bahay naming mag-asawa. Kaya kahit papano, kampante akong may kasama kami sa baryong yon. Dahil bukod noon sa mga tirahan namin,
wala na kaming ibang kalapit na bahay, gayong may kalayuan ang mga kabahayan doon. May kalibliban yung baryong ito, at sa tanda ko nga, kami yung pinakamalapit sa kagubatang naroroon. Siguro kung lalakarin mula sa bahay namin, aabutin ng mga 20 hanggang 25 minutong paglalakad bago ito marating. Dahil nga sa kagubatang yon, marami sa aming mga kanayon yung nagkakaingin doon. Minsan din nga, kapag wala na kaming ibang pagpipilian ni tatay, may mga pagkakataong maging kaming dalawa ay nagkakaingin din po doon. Noong una, maayos naman yung lahat sa gubat na yon. Pero sa paglipas ng mga buwan, tila paunti-unting nag-iiba yung nasabing kagubatan. Hindi ko alam kung ako lang ba yung nakakapansin nun. Ngunit tila padilim yon ng padilim na animoy may kung anong bumabalot na ineriya roon. Hanggang isang pagkakataon noon, noong nagpunta nga ng bayan si tatay, narinig daw niya ang mga kababaryo namin na pinag-uusapan yung tungkol sa naturang gubat. Nagtaka naman ako noon, kaya tinanong ko nga si tatay kung ano nga ba yung tungkol doon. Hindi ito nagdalawang isip na sabihin sa akin ang kung ano mang narinig niya sa aming mga kanayon. Ayon pa nga sa mga ito, pansin nilang parang naging nakakatakot yung naturang kagubatan. Dagdag pa ng ilan sa kanila, kapag nasa loob daw sila ng gubat, may kung anong pakiramdam daw ang mga ito na parang merong nakamasid sa kanilang mga galaw. Hindi rin daw mapigilan na panindigan sila ng kanilang mga balahibo kapag ganoon. Kaya't mas pinipili daw nilang wag masyadong humiwalay sa kanilang mga kasama. Matapos ngang sabihin yun ni tatay, maging siya ay nagulat nang magwika rin akong maging ako ay pansin kong tila naging madilim at nakakatakot yung kagubatan. Napailing na lamang noon yung aking ama at nagwika na huwag ko nang isipin yung tungkol doon. Ayon pa dito, ang mahalaga ay wala pa raw napapahamak na mga taong pumapasok sa naturang gubat. Sumang-ayon naman po ako noon dito. Gayong wala pa namang napababalita na merong nasaktan o nawala sa naturang gubat dahil nga sa napapansin ng mga taong kakaiba roon. Kahit papano ay wala pa namang nabiktima o kung anuman. Nagpatuloy yung pagpunta ng mga taong nagkakaingin noon sa gubat na iyon. Grupo nga sila kung magtungo roon dahil yung iba ay takot na ring mag-isa sa gubat dahil nga sa kanilang mga naririnig na mga kwento mula sa ibang kababaryo. Kami naman ng tatay ko ay hindi na muna bumalik doon gayong may pinagkakabalahan pa kami ng mga panahong yon. Hanggang isang hapon noon, nagulat na lang kami nang may mga kababaryo kaming nagtungo sa bahay ni na tatay. Dahil nga nais ko ring malaman yung pinag-uusapan ng mga yon, nagpunta na rin ako sa bahay ng aking mga magulang. Saktong pagkarating ko nga doon, narinig kong nagtanong yung isa sa mga kababaryo namin kung nakita ba naming dumaan yung kanyang anak na nagtungo umano sa kagubatan. Umiling noon yung tatay ko bilang tugon sa kanyang tanong. Nang makita ko nito, ay napatanong din ito sa akin at kaagad ko ring tinanggihan. Dagdag naman ng tatay ko noon, wala siyang nakitang taong dumaan patungo doon sa gubat. Dahil nga sa kanyang sinabi, napaisip din yung mga ito na baka sa ibang daan dumaan yung anak ng kababaryo namin upang mabilis na makarating sa gubat. May mas malapit na daan kasi sa bahagi kung saan nakatirik yung bahay ng mga ito, papasok din sa naturang kagubatan. Alis na sana noon yung aming mga kababaryo, ngunit hindi ko napigilan yung aking sarili at napatanong ako sa mga ito kung kailan ba nagtungo sa gubat yung kanilang hinahanap. Nang malaman naman namin na halos 2 araw na pala itong hindi nakakauwi, tila binalot ako ng kakaibang kaba. Tuluyan na nga silang umalis noon, kaya't kinausap ko yung aking ama. At sabi ko rito, paano kung nawala na nga ito sa kagubatan o kaya may nangyari ng masama, kaya't hindi pa rin ito nakakauwi.
Napakibit balikat na lamang noon yung tatay ko sa aking mga sinabi. At ayon dito ay iwasan na muna namin yung magtungo sa naturang kagubatan. Nang mga sumunod na araw nga noon, mas dumami pa yung kababaryo namin na naghahanap sa kanilang mga kamag-anak na ayon sa kanila ay nagtungo lang sa gubat. Wala namang nakakasagot sa kanilang mga tanong. Dahil wala ngang nakakita sa mga ito. Sa nabalitaan noon ng tatay ko, halos 4 na katao na raw yung nawawala. 3 sa aming kababaryo at 1 nga sa kabilang baryo. Ang 4 na yun daw ay nagpaalam lang na pupunta sa gubat. Ngunit ilang araw na ay hindi pa rin nakakabalik sa kanilang mga tahanan. Dahil sa mga balitang yon, may namuong ideya sa mga tao na baka may kung ano ang nangyari sa gubat. Ang iba pa sa kanila ay nagsabi na baka may masamang elemento yung kumukuha sa mga taong nawawala, kaya't hindi pa rin nakakalabas doon. Pero yung iba naman ay napapaisip na baka may aswang sa loob ng gubat at naging biktima na nga nito yung mga taong pumasok doon. Dahil nga sa mga nangyari sa aming baryo, natakot na yung iilan sa mga kababaryo namin na magtungo sa gubat. Nabahala kasi yung mga ito sa posibilidad na totoo nga yung naisip nila tungkol sa kagubatan. Maging kami ni tatay ay ganoon din. Ngunit kahit na ganon, pareho kami ng aking ama na nais pa ring alamin kung ano nga ba talaga yung nangyayari sa kababaryo naming mga nawawala. Napapaisip kami na kung hindi malalaman kung ano nga ba yung tunay na mga nangyayari, posibleng mamuhay sa takot yung mga tao sa aming baryo. Hanggang isang gabi, napagpasya naming tumungo sa kagubatan upang alamin kung ano nga bang kababalaghan yung bumabalot sa loob nito. Lalo na't kami nga yung pinakamalapit doon. Hindi rin kasi mawala sa aming utak kung ano nga ba talaga yung nangyari at bakit nawawala yung mga taong napupunta doon. Nagdala nga kami ni tatay noon ng aming mga itak. At pati na rin gasera na nagsilbi naming ilaw. Nagpaalam na ako noon sa aking asawa na noon ay nasa bahay ng mga magulang ko at doon na muna ito matulog kasama ni nanay. Umalis naman kami noon ni tatay at binaybay na nga yung daan patungo sa kagubatan. Habang naglalakad nga, hindi ko maiwasan yung makaramdam ng kaba. Hindi ko alam kung bakit pero may kutob akong may hindi magandang mangyayari sa amin doon. Pero kahit na ganon, nagpatuloy pa rin kami dahil nga sa pagnanais na malaman yung kung anumang kababalagan sa loob ng gubat. Makalipas nga yung humigit kumulang 25 minuto, nakarating na kami sa may tapat ng gubat. Nagkatitigan pa kami ni tatay at lakas loob na pumasok doon. Habang naglalakad papasok, minamatsagan din namin yung aming paligid. Lalo at pareho kaming nakaramdam na tila may nakamasid sa aming dalawa. Ipinagpatuloy pa rin namin yung aming paghakbang habang nakikiramdam sa aming paligid. Nang medyo makalayo na nga kami sa aming pagpasok doon, napahinto kami ni tatay noon. Nagpalingalinga sa aming paligid. Dahil may mga naulinigan kaming mga pagyabag na patungo rin sa aming kinaroroonan. Bigla akong nakaramdam ng takot dahil doon. Ngunit nilabanan ko na lamang at inihanda ko yung aking sarili. Maging si tatay ganoon din. Lalo na at mas lumalakas yung mga pagyabag naming naririnig. Hudyat na papalapit na nga ito sa aming direksyon. Buong lakas kong hinawakan noon yung aking itak habang napapatingin sa aming paligid. Nasa ganong sitwasyon nga kami ni tatay nang biglang huminto yung aming pagyabag na naririnig. Hindi namin alam noon kung ano nga bang susunod na mangyayari. Pero mas pinili pa rin naming panindigan yung aming desisyon na magpunta roon. Mas naging alerto na lamang kami noon ni tatay. Walang ano-ano, sa hindi kalayuan ay may nakita kaming 2 pares ng bilugang mga bagay. Naanimoy 2 pares ng mga mata. Ang hindi lang namin may paliwanag noon ay bakit tila nagbabaga yung mga ito at makikitaan ng pagnanais na biktimahin kami. Binulungan ako ng aking ama noon.
Naihanda yung sarili ko dahil kutob daw niya ay aswang na nga yung aming nakikita. Tanging pagtango lamang yung aking naitugon noon at ginawa ko nga yung kanyang sinabi. Hinawakan kong mabuti yung aking itak at inihanda ito sa pag-atake ng nilalang na papalapit na sa aming dalawa. Habang nasa ganong sitwasyon, mabilis na nawala yung nagbabagang bagay na yon. Hindi naman nasundan kung saan nagpunta yung mga yon, kaya't nataranta na nga kami ni tatay noon. Marahil ay nalaman na nga ng nilalang na hindi na namin ito nasundan. At saktong nagkagulo na nga kami ni tatay dahil sa pagkataranta nang bigla kaming inatake nito. Ganoon na lang din yung pagkagulantang namin ng aking ama nang mapagtantong hindi lang iisa yung aswang na aming makakalaban dahil dalawa nga sila. Hindi nga kami namamalikmata noon sa dalawang pares ng mga matang aming nakita. Dahil pagmamay-ari nga ito ng dalawang dambuhalang hayop na bigla na lang ding lumabas. Kulay abo po yung kulay ng mga ito. Mabuti na nga lang at nakaiwas kami ni tatay nang bigla na lang silang umatake. Subalit dahil hindi nga namin inaasahan yon, nawalan kami ng balanse at pareho kaming natumba sa lupa. Dali-dali kaming napatayo noon nang marinig namin yung pag-angil ng mga ito. Inilapit din namin sa kanila yung lamparang nagsilbing ilaw namin na naging dahilan para bigla silang mapalayo. Mas hindi namin inasahan ni tatay noon yung kanilang sunod na gagawin. Sabay nila kaming inatake, dahilan para mapaghiwalay nila kaming mag-ama. Wala na kaming ibang pagpipilian ng mga oras na iyon. Kung hindi yung labanan yung dalawang nilalang, kahit may pangamba at takot man akong nararamdaman, nilabanan ko yon. At nilakasan na lamang yung aking loob. Muli akong inatake ng aswang na yon. Kaya tinoon ko na nga yung pansin ko dito at tinayaan yung tatay ko na noon ay abala rin sa pakikipaglaban sa isa pang malaking hayop. Narinig ko pang umangil yung aking kalaban, kaya tinihanda ko na nga yung aking sarili. Mabilis yung naging galaw nito patungo sa akin, ngunit sa kabutihang palad, naiwasan ko yung sana'y paglundag nito sa akin. At nagawa ko pang sugatan yung isa nitong paa. Hindi inaasahan ng aswang na kalaban ko yung gagawin ko, kaya't natumba po ito sa lupa dahil sa naging tama nito mula sa aking itak. May kalakasan din kasi noon yung aking pagtaga sa kanya. Kaya't siguro ay malalim din yung pagkakasugat sa isang paa nito. Nang makita ni tatay na nagawa kong masugatan yung aswang na kalaban ko, hindi na nga siya nagdalawang isip pa na undayan nito ng taga sa may bandang tiyan. Inasikaso ko naman noon yung kalaban ni tatay upang maprotektahan din yung aking ama mula rito. Dahil sa nakikita ng isang aswang, nagalit ito at mabilis akong inatake nito. Nagawa po nito akong kalmutin, ngunit hindi naman ako nagpatinag. Buong lakas ko rin siyang tinaga, ngunit nakaiwas din po ito. Hanggang napagtanto siguro nito na nag-aagaw buhay ng kanyang kasama, kaya't naging maluwag po yung depensa nito. Nagkaroon ako ng pagkakataon na buong lakas itong mataga sa kanyang leg. Napahiyaw na lang ito at kaagad na natumba sa lupa. Hindi na ako nagdalawang isip na paulit-ulit itong tagain sa kanyang sugat. Tanging paghiyaw lamang yung nagawa nito ng mga sandaling yon. Nang makita kong nanghihina na nga ito, hinayaan ko po ito. Napatay rin po ni tatay noon yung isang malaking aso. Ganon nga po yung nangyari nang unti-unting nagbago yung anyo ng mga ito. Laking gulat namin ni tatay noon dahil nang maging tao sila. Nakita po namin yung isa ay babae at yung isa naman ay lalaki. Halos kasing edad lang din ito ni tatay, kaya't batid naming mag-asawa rin po yung mga ito. Gumagapang ng papalapit sa kanyang asawa yung lalaking aswang. Saktong pagkalapit po nito ron, hindi na ito binigyan pa ng pagkakataon ng tatay ko. Kaagad namang binawian ng buhay yung lalaking aswang dahil sa pagod. Napaupo naman kami ni tatay sa lupa. Hindi namin nakalaing ganun yung mangyayari sa amin doon. Noon din,
Napagtanto ni tatay na marahil dahil sa dalawang aswang na iyon, kaya't hindi nakakauwi yung ibang kababaryo namin dahil nagiging biktima ng mga ito. Napagpasyahan namin ni tatay noon na dalhin yung katawan ng mga aswang na iyon upang makita ng mga kababaryo kinabukasan. Kahit puno ng dugo at sugat yung aming katawan, umuwi pa rin kami noon. At laking pasalamat ni nanay at ng asawa ko dahil nakabalik naman kami ng tatay ko. Kinaumagahan, nagkumpulan po yung mga tao upang makita yung aswang na napatay namin ni tatay. Siyempre, kahit kami po yung nakapatay doon, hindi po namin sinabi. Nilihim namin yung tungkol doon na talagang nanahimik lang kami. Kahit kami rin yung naglagay ng katawan ng mga yun doon. Napagtanto na rin po ng mga kababaryo na yun yung mga aswang na gumagala sa gubat at nang bibiktima. Ganon na lang din po yung lungkot ng mga kaanak ng mga nawawala na hindi pa rin nakita. Alam na rin po namin kung anong nangyari sa mga yon. Marahil ay biniktima na rin ng aswang na yon. Hindi lang isa, kundi mag-asawa. Sa ngayon po ay hindi na rin kami nakatira sa baryong yon. Umalis po kami roon ng aking asawa nang parehong mamatay po yung aking mga magulang dahil sa pagkakaroon ng malubhang sakit. At halos magkasunod lang po yung kanilang pagkamatay. Dito ko na rin po tatapusin yung kwentong ito. At maraming salamat po.